Nagpapala isang grupo sa pwedeng idulot ng missile system ng Amerika na nakapwesto sa Northern Luzon. Para sa military exercise po yan. At saksi si Joseph Moro. Nasa isang hindi binanggit na lugar sa Northern Luzon ngayon ang isang Mid-Range Capability Missile System o MRC system ng Amerika. Ito ang unang beses na nagdala ng ganito roon bilang bahagi ng Salaknip 24 o military exercise ng Amerika at Pilipinas. At gamit ito pwede magpakawala ng Standard Missile 6 at mga Tomahawk Land Attack Missile. Sa balikitan exercises naman, kasunod nito ay meron sa unang pagkakataon na SM-6 missile system na kayang umabot ng hanggang 300 nautical miles o lampas 500 kilometers. Ang distansyang yan mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon Island at pinakatimog na dulo ng Taiwan na nagkataong may iringan ngayon sa China. Sabi ng isang grupo sa pagpayag sa mga missile launchers ng Amerika sa Pilipinas ay ipinapakita ng gobyerno ang intensyon laban sa China. Binibigyan daw nito ng pagkakataon ng Amerika na atakihin ang China mula sa Pilipinas. Pinapalala raw nito ang sigalot at inilalagay ang buhay ng mga Pilipino sa panganib kung magkagera dahil ang mga missile launcher ang una umunong tatargetin ng China. Nanawagan ng grupo na tanggalin sa Pilipinas ang mga puwersa at armas ng Amerika. Pero sabi ng executive agent ng Balikatan 2024 na si Colonel Mike Lohico, we will not be firing the SM-6. We are testing the feasibility of bringing this weapon system by air and offloading it into a secure and established space. Pero sabi rin ni Lohico dahil sa lapit ng Taiwan kung kaya nasa Hilagang Luzon ang karamihan sa mga military exercises ng Amerika at Pilipinas. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Gayunman, hindi raw nakatuon sa China ang baligatang inaasahang dadaluhan ng 11,000 sundalong Amerikano at 5,000 sundalong Pinoy. With or without China, let's say for example in a parallel universe, China did not exist, we would still be doing these exercises. Para sa isang maritime expert, mabuti ngang nasa Hilagang Luzon ang mga military exercises dahil nandito ang dalawang maituturing na flashpoint o pwedeng pagsimulan ng sigalot, ang Taiwan at ang West Philippine Sea. Given the current geopolitical environment, okay, and concerns over China's increasing aggressiveness, it's all right, I think, to prepare for it. Mensahe din daw ito sa rehiyon, bagaman hindi naman nakikisali ang ibang Southeast Asian na bansa sa issue. It shows that, in case of any contingency, then there is that capability to respond to it. And I think that gives at least some assurance, that anyone attempting to destabilize the region will not have an easy time. There's the deterrence factor as well. Sabi ng China, kapag nagdadala ng mga bansa mula sa labas ng rehiyon sa South China Sea para magpakita ng lakas at mangudyok, maaaring lumala ang tensyon. Tinimok nito ang Pilipinas na tumigil na sa maritime provocations at ang ibang bansa sa labas ng rehiyon na mangudyok ng gulo. Sabi naman ng DFA, ang labi sa pagkamkam ng China sa dagat at agresibong mga hakbang tulad ng militarisasyon sa mga reklamasyon nito ang nakakapagpataas ng tensyon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.